I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, naka, eto na naman. May una tayong video guys ha. Kay Alcantara, bumaliktad. Na wala daw siyang kinalaman sa flood control. Dahil dyan mga bes, I think mayroong game plan tungkol dito sa parating na na impeachment ni Garutay, mga kababayan. Anong sinabi dito? Hindi lang si Alcantara, pati itong mga ito. Anong sinabi niya? BGC boys, kumambyo sa flood control scam. M-goes. January 10, kahapon ito, dumaan lang sa wall ko, no? Ayan, sabi po ng Abante. Nako. Mayroon sinabi si Senator Lacson tungkol dito, guys. Pero bago yan, basahin ko sa inyo ito. Isiniwalat ng isang abogado na babawiin ni na dating Department of Public Works and Highway, DPWH Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza ang kanilang affidavit sa naging participation nila sa flood control scandal. Sa interview ng program On Point ng Bilyonaryo News Channel noong Huwebes ng gabi, isiniwalat ni Atty. Ramon Esguera, abogado rin ni Senador Joel Villanueva na nagdesisyon ang dalawang engineer na bawiin ang kanilang sworn statement dahil hindi sila tinanggap sa Witness Protection Program ng Department of Justice. Ganun ba yon? Yan lang ba ang reason nyo? Or mayroon talagang kayong reason? Diba? Ngayon, sa tingin ko lang guys, hindi ako abogado, pero paano naman po yung mga binitawan nilang salita na nanumpa sila, di ba? Telling the truth, nothing but the truth, sabi pang ganun. Tapos nagsauli pa itong sasakyan ito sino ba ito? Si Bryce na ito, di ba? Ano yun? Paanong mangyayari yun? Grabe itong mga to, no? Kaya minsan madalas iniisip ko, talagang baka mayroong sumusulot pa ilalim. Di ba? Sumusulot sila pa ilalim. You see? Malamang malalaman po natin yan, guys. The two engineers are saying that this is Bryce Hernandez and the other ones, JP Mendoza, that they are actually withdrawing the statement that they have given in connection with the case that is the subject of the preliminary investigation. Wika ng abogado kay BNC ang Pinky Wave. Sina Hernandez, Mendoza, the dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara ay binasagan ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, bilang mga BGC boys. Nauna ang sinabi ni Hernandez sa committee na nagpalabas umano si Villanueva ng 600 milyong halaga ng proyekto sa Balagtas, Bulacan noong 2023 kapalit ng 30% ng cut of kickback. Ito napanood natin sa Blue Ribbon Committee itong issue na ito. Ngunit kay Esguera, kahit nagsagawa ng retraction ang dalawa, mananatili sa official record ang affidavit ng dalawang akusado. Tama po yun. I think they are retracting in a way, but everything that they have said is already on record. We can Esguera kasabay ng pagsasabing kinakausap na ng dalawa ang kanilang abogado para palitan ang kanilang affidavit. Well, hindi ako abogado. Maaaring mangyari ba yun, guys? Pero sabi nga, yung affidavit na unang sinalaysay nila talagang palagay ko yun ang totoo, doon sila magbabase, So they are now saying or telling us or telling the DOJ, do not use those statement of ours because this affidavit should be excluded from being utilized in this case. Paliwanag ng abogado, agay. Babawi sila ng kanilang testimonya dahil hindi sila pinagbigyan na sila ay maging witness protection para star witness, ganun ba yun sa panahon ngayon? Kahit sabihin mo yung isiniwalat mong una na nanumpa ka, pag hindi ka pala pinagbigyan, babawiin mo. Ay, mga siraulo. Wala bang batas na ganyan, guys? Pag binawi mo yung sinabi mo, makukulong ka, 'di ba? Malalaman po natin ang sabi ni Senator Lacson.
Nauna nang bumaliktad si Alcantara matapos siniwalat ng abogado nito sa programa ng BNC ang pagsusumiti ng counter affidavit ng kanyang kliyente upang ipadismiss ang kasong graft malversation at bribery dahil sa kawalan ng ebidensya kasabay ng pagtanggi ng may kinalaman nito sa mga ghost project. Oh, you see, paano naman yung mga binisita ni PBBM na wala na ghost project sa Bulacan? Paano yun, guys? Oh, paano yung mga proyekto na wala, hindi nagawa ang iba substandard? Ano yun? O, sinong nasa likuran nun? O, at ano yung pera na binalik ni Alcantara? Paano yun? Kalaki-laki, saan galing yun? Yung nasa lamisan nun ang bandul-bandul. O, ano yun? Ano yun? Tawag dito, hinold up nila sa bangko? Grabe. Mga sinungaling, no? Palagay ko may nanuhol dito o may nagsusulsul. Ngunit ayon na si Eugene nitong Sabado, wala pa silang natanggap ng affidavit mula kay Hernandez hinggil sa pagbawi ng kanyang sinumpaang salaysay. There has been no official recantation by Alcantara whether written or verbal DOJ. Wala pa naman daw, guys, no? Kaya abangan po natin ito, no? Subaybayan po natin para nang sa ganun malaman natin ang totoong mangyayari. So dahil dito mga beswa, ito po ang sinabi ni Senator Lacson. Ito po yung sinabi ni Senator Lacson, guys. So, double whammy sa mga babawi ng sinumpaang salaysay. May naghihintay na double whammy sa mga dating opisyal ng DPWH sakaling bawiin nila ang kanilang mga sinumpaang salaysay kaugnay ng katiwalaan sa likod ng maanumalyang flood control project ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Agoy. Alam nyo, guys, dapat ito, i-cross-examine ng mabuti. Itong mga to kung sila po ay haharap uli, no, sa Blue Ribbon Committee. Or siyempre sa mga, kung saan man sila lilitisin, sa Ombudsman or DOJ. Ayan, sabi po dito, pag-uurong ng salaysay ng DPWH engineer, hindi stand-alone ang testimony ni Alcantara, Hernandez at Mendoza. Merong nagko-corroborate ng circumstantial or documentary evidence. Hindi mamamatay o babagsak ang kaso on the basis of their recantation. Yan grabe. Hala kayo. Sabi pa dito, guys, para kompleto detalyado, Lacson outlines consequences of recantation score attempts to discredit proceeding. Agoy, di ba? Parang para sa akin parang ang laking insulto nito, mga bes, no? Ang seryoso ni si Senator Lacson nung panahon na yun, kumbaga nagpupursige para lang matuklasan ang mga maanomalya sa flood control, tapos natuklasan na talagang mayroong ghost project, ang daming nawala, daming substandard, tapos may sabwatan, tapos ganito lang babawiin mo ng basta-basta. Putsa, nakakainit ng ulo, di ba? Sabi pa dito, a double whammy may await former Department of Public Works. Sabi dito, ayan, officially if they recant their sworn statement related to their corruption behind anomalous flood control project, Senate President Pro Tempore Ping Lacson said on Monday, who set the next hearing. Yan, kaya abangan po natin, guys, January 19, who set the next hearing of the Senate Blue Ribbon Committee on the matter of June 19 said that will not only face sanction for perjury, agay, but there, sabi po dito, recantation will fail to weaken the cases being built against those involved. Alam nyo, guys, dapat talagang i-cross-examine itong tatlo na ito para nang sa ganun mag-isa, para hindi na makapalag pa. Di ba? Ginagawa nilang laruan nitong Senado, Blue Ribbon Committee, na nakikita natin na hindi basta-basta ito. Parang laro-laro sa kanila. Hindi kaya mayroong mga nasa likuran yan, mga kababayan? Mamaya, tingnan natin. If they will recant, they may be liable for violating. Ayan, ito. Sabi dito, if they will recant, they may be
liable for violating the law. Oh, mayroon pala, no? Mayroon palang batas, guys. Akala ko wala. The law on perjury. Naku, pagsisinungalang lagot kayo. Article 183 of the Revised Penal Code as amended by the Republic Act 11594, which raises the penalty for perjury to up 12 years. This is aside from a penalty of 1 million and perpetual absolute disqualification if the offender is government official, he said an interview on DCBB radio amid reports indicting the official may resent. Agay, lagot kayo, lagot. Ayan na. O, Lacson, inilhad ang posibleng parusa sa pag-uurong ng salaysay. Tinulugsa ang mga pagsisikap na sirain ang proseso. Kaya nga nakaka-imbier na. O, sabi po dito, under oath, 'di ba? Kaya nga under oath sila, guys. Under oath sila sa harapan ng publiko, international pa. Naka-public viewing eh. Under oath, 'di ba? Tapos iurong ang salaysay, parang may abnormal. Ay nako, sinabi mo pa, abnormal para walang utak. Hindi sila nabigyan ng witness protection. You know, hindi sila inilagay bilang star witness. Tapos ganun na lang. O, di ba? What does being under oath mean? Being under oath is promise to tell entire truth no matter what during a legal process. The most common oath used in the majority of the proceeding is include of affirmation to tell the whole truth and nothing but the truth. Tama! Di ba? Mga siraulo talaga. Grabe. Ikaw ba naman? Parang sa akin lang, guys, sa akin lang, insultuhin mo. Nakaka-insulto kaya yun. Blue Ribbon Committee Chair must base decision on evidence. Sus Mario Josep, ano bang ginagawa ni Senator Lacson sa Blue Ribbon Committee? Sangkatil ba yung ebidensya? At mismo galing sa bunganga nila. Ang nagsasabi sila ng totoo. Tell the truth and nothing but the truth. Under oath pa sila. Lahat naka-on record yun. Diba? Grabe. The rule demands independence, respect for due process and fidelity to the rule of law, not the pursuit of the political vengeance. The committee must seek the truth wherever it leads and must never be used to protect allies or cancel the real culprits. Diba? Kasi, yung mga yan, mga kababayan, palagay ko mayroon pang. Kasi mga kababayan, itong mga ito, palagay ko mayroon pa talaga silang tinatago eh. Na hindi pa nila talaga sasabihin. Lalo yan si Diskaya. Alam po natin, sa panahon ni Digong na mayagpag ang mga yan, mga kababayan. Kaya itong mga to nakakulong. So, I think, dapat, kasi, ito si Diskaya, nakakulong sa Senado eh. Alam ko itong tatlong ito din eh. Kaya mag-ingat sila doon. Bantayan mabuti. Baka may mga, may mga gumagapang dyan na sinusulsulan sila. Na, mag-withdraw kayo, ganito, ganun. Diba? So, yun, mga kababayan, ang maaaring mangyayari sa kanila. Kaya abangan po natin yan. So, baybayan po natin ito. Importante ito para ma-inform ang sambayan ng Pilipino. Nako. Yeah. Sabi po niya, si Senator Lacson ito, guys, ang nagsabi mismo sa kanyang page. Ayan. Bakit kanyo? Hindi lang ito, mga kababayan. Ito, may siniwalat ngayon dito si Mr. Ramon Tulfo. Ito, basahin ko po sa inyo para kompleto detalyado. BGC Boys nakikipag-ugnayan kay BP Sara para sa game plan. Diba? Sabi sa inyo, guys, may mga satanas talaga na sa likuran eh. Minsan makapagsalita ka din ng hindi maganda. Yung inis mo ba? No? Sinasabutahin nila yung proseso ng kaso. Mga siraulo talaga eh. Tuloy natin. Sabi po dito, ibinunyag ng veteran kolumnista na si Mon Tulfo
ang umunay pakikipag-ugnayan ng kampo ni dating Public Works Bulacan 2 District Henry Alcantara, Brice Hernandez at JP Mendoza na tinaguri ang BGC Boys kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng flood control scandal. Sabi sa inyo, kinunik na natin guys. Ano ba ang nangyayari? Hindi kaya may nasa likuran ng pagbabaliktad ng mga ito dahil malapit na mag-file ng impeachment laban kay Garutay. Hindi tayo nagkamali mga bes. Ayan kinunik nga natin Ito ay kasunod ng ulat ng Billionaire News Channel tungkol sa umanay pagbaliktad ni Alcantara sa kanyang mga naunang pahayag sa pagkakasangkot sa ghost flood control projects, pati na rin ang umano'y pagbawi ni Hernandez at Mendoza ng kanilang testimonya. Nakipag-usap ang mga abogado raw ng BGC Boys sa kampo ni Sara Duterte na maaaring ma-impeach next month. Yan ang sinasabi natin. Konektado sa impeach ang pagbaliktad nitong mga magnanakaw na ito. Ang pag-asa nila ay ma-acquit si Sara sa Senado, acting as an impeachment court at maging presidente ng bansa sa 2028. Seb the Queen. Sabi ni Taguba ba yan? Sa Quadcom. Ani ni Tulfo sa isang Facebook post nitong Sabado. Ayon kay Tulfo, alam ng BCG Boys na sila ang madidiin at malamang na makukulong sa kasong plunder kaugnay ng anomalya. Pero kapag nanalo si Sara, bibigyan sila ng executive clemency, pardon commutation, reprieve ayon sa game plan, dagdag niya. Kaya nga guys, spread nga natin ito para malaman. Kailangan din ni BP Sara sa Sara na manatili ang mga kaalyado niyang senador dahil sa physical vote ang kailangan sa impeachment case sa Senado. Matatandaan na nauna nang inisinangkot sa BGC Boys sina Senador Chis Escudero, Joel Villarriba at Jinggoy Estrada. Kailangan daw na maidiin sa Ghost Project ang mga kongresista na pangalanan upang masangkot si dating Speaker Martin and then eventually BBM. Pagtatapos ni Tulfo, grabe yung mga ang mga game plan nyo, grabe. Well, God is good all the time guys. God is good. Kasi itong issue na ito at nag-post at kudos din naman kay Montulfo at isiniwalat na ito at isisiwalat po natin para malaman ng lahat. So ayan ang game plan. Ang pagbaliktad nitong mga sangkot sa pagnanakaw sa kabayan ng bayan, si Alcantara, Brice at si Mendoza, konektado po yan sa impeachment para iligtas yung Queen. Sa tingin nyo kaya mananalo sa 2028 yan? Sa tingin nyo ba? Guys, kung sa Mindanao may pag-asa siya, pero pagdating sa NCR malabo na. Sa Kalye Survey pa lang talong-talo si Sara Duterte. Unless lang, pag gumagamit sila ng pera, ay dyan po tayo delikado. Pero maging maingat tayo sa darating ng mga panahon. Pero I think, ang makakalaban niya ang taong bayan. Hindi makakaupo sa Malacanang yan. Hindi magtatagal, maniwala kayo. Montulfo, BG Boys, nakipag-ugnayan kay BP Sara para sa game plan. Ay, nakaw. Sabi po ng Abante, nakipag-usap ang mga abogado raw ni BGC Boys sa kampo ni Sara Duterte na maaaring ma-impeach next month. Ang pag-asa nila ay ma-acquit si Sara sa Senado acting as an impeachment court at maging presidente ng bansa sa 2028 po siya. Saan ka makakita niyan? Atat na atat. Magiging presidente, wala namang kaalam-alam. Sabi ko nga, 'di ba, kung gaano katalino ang presidente ngayon, siya rin ang sobrang kabobo yung pangalawang pangulo. Wala nang ginawa kundi gumawa ng kaparaanan para mapatalsik ang pangulo. Ang dating sa akin ang dating sa akin, mga kababayan, wala na lang ginawa itong mga salot na ito para lang mapatalsik ang pangulo, 'di ba? Sa mga narinig natin mga distab itong mga nakaraan, ito na naman ang game plan na naman 'yan, 'di ba? See? So I hope sa ating mga kababayan magiging aware tayo. Huwag na natin pabalikin, delikado ito. Hindi maganda ang imahe ng bansa. Lugmok na naman tayo sa kahirapan. Attack. Tambak na naman mga illegal gambling sa Pilipinas. Malamang babalik ang pugo. Wala na.
Nga na naman tayo. So yan mga kababayan. Yun. Sinabi ni Senator Lacson, yun po ang magiging parusa sa kanila, kung tuloy-tuloy ang pagbawi ng kanilang mga salaysay. Yun. Nabasa po natin, alam nyo naman, isa na yung perjury. Ito, pangalawa, ito po, kinukunik natin, sa pagbaliktad nila, konektado sa impeachment para ma-acquit si Sara Duterte. Ayan. So, para sa akin naman, mga kababayan, sana ito si Bato or sino man sa mga ibang senador dyan, I think si Bato, baka ano na yan guys ma-aresto na yan ng ICC anytime from now. I don't know. I'm not, there's no exactly date, pero palagay ko kasi may nabasa ako. At saka, siyempre, sinabi ni dating Senator Trillanes, at isa pa, mayroong mga senador na sangkot sa anomalya, maaring makakasuhan. Kaya abangan po natin, sana madaliin na nila yun, nang sa ganon, mabawasan ng Duterte block, para hindi na sila makakuha ng boto sa impeachment, para majority na lang ang makakuha ng votes, 'di ba? Para nang sa ganon tuloy-tuloy ang impeachment dito sa babaeng ito. 'Di ba? I think sa aking sa kaisipan ko na naman, darating ang 2028, palagay ko hindi mananalo ito si Sara. Oo, totoo 'yun. Never mananalo 'yan. 'Di ba? Malakas ang kalaban nito. Sana si Madam Irene lalaban sa pagkapangulo. Talaga namang puspusan na ipopromote natin ng gusto yun, guys. So yun mga kababayan, ang pinaka-latest updates ko sa inyo. Ayan thank you guys for watching. See you again when may next upload. Bye and baboos. God bless Philippines. There's more. Don't forget to follow me. Likes guys. Baboos. Bye.